Kasama yung aking mga succulent na yan. Nandito yung aking mga ibang succulent, guys. Nilapuan siguro ng butterfly kasi meron akong nakita na kunting pink sa ibabaw ng kanyang bulaklak. So yan po ang aking mga bougainvillea na iba-iba po ang kulay kasama ng aking mga succulent. Dati, mga succulent po yung nakapusto dito mula dito hanggang dyan. So yung plant rack ko po, buo yan. So puro succulent po yung nakalagay. Makita nyo sa ating YouTube channel, Facebook na meron po tayong pataganyan na succulent. Ngayon, pinalitan ko po siya na mga bougainvillea. Nagdagdag lang po tayo ng bougainvillea. Ang nandito natin is mga ibang succulent. Namatay na yung iba nating succulent kasi madalas po akong umuwi ng probinsya noon. So napabayaan ko siya, walang nagdidilig, walang nag-aalaga. Inaabot ako ng 1 month doon, 2 weeks. Sabi ko dun sa ating video na palitan ko yung aking Lourdes. Pero hindi ko siya pinalitan, guys. Dinagdagan ko lang. Marami tayong Lourdes doon, pati doon sa baba. So yung kaputol po nitong ating plant rack na malaking ito, ay nilipat ko po doon sa baba, sa aking dating garden na mini garden. Iba po yung itinanim ko doon, gulay na lang. Doon, hindi pwede mabuhay yung succulent. Kunti lang po kasi araw doon. So dito, andito yung ating mga bougainvillea. Dati dun sa ating mga post sa Facebook. Ito lang po yung meron. Tapos, itong mga 3 or 4, nandito po yung nakalagay sa. Tapos naisip ko, pihitin ko po itong ating plant rack. Kasi pag ganun dati ang plant rack natin. So pinahaba ko siya. So medyo lumuwang sa paningin ko. Kasi naiba. Dati, open to, guys. Nung inalis ko yung kaputol na yan, masyado naman siyang walang kalaman-laman kapag tiningnan. So, iniligay ko dito yung 3 layer ng plant rack. Tapos, nilipat ko dito yung mga iba nating bugis. So, bukod dito, meron pa po tayong ibang bugis, guys. Meron tayo doon yung iba-ibang color. Tapos, meron pa tayong maliliit. Kasi gusto ko, guys, yung bugis. Lalo na kapag summer. Marami siyang bulaklak. Tapos, gusto ko kasi parating meron ditong bulaklak araw-araw kapag pumunta ako dito sa garden. Kaya naisip ko, yung bougainvillea, parating meron bulaklak. Katulad nito, 3 months na po siyang straight. October, November, December, January. So, pang-4 na buwan na po ito na tuloy-tuloy. Kaya kahit po ito, luma na. Kasi nung lalaglag, andito pa rin. Marami na po siya. Lumalabas na mga bagong babies, yung mga maliliit na bulaklak. Kapang-abot yung luma at saka yung bagong bulaklak. May iba-iba tayong kulay. Ito pink. Hindi ko lang binablog kasi hinintay ko na magkaroon siya ng flowers para naman maganda po sa paningin. Meron tayo mga maliliit na puno ng bougainvillea. Katulad nito, guys. So, binigay ito ng aking sister kasi meron siyang bougainvillea ganito. Patubuan niya ako ng ganito. Namulaklak na siya. Kahit bata pa po siya, meron siyang bulaklak, o diba? May mga iba pa tayo diyang hindi namumulaklak pa. Tapos ito, maganda kasi bago na naman ito. So, meron tayong yellow. Tapos yung pink natin, guys, iba-iba siyang pagka-pink. So, may light pink. Katulad dito, iba yung pagka-pink niya. Ito naman, iba rin yung pagka-pink niya. O, diba cute? O, yan. Tapos yung yellow natin, marami din po siyang mga bulaklak. At ang kapal ng bulaklak niya. Yung mga nandito, katulad dito sa dulo, start pa lang pong lumabas. Pero ilang beses na po silang namulaklak. Tuloy-tuloy lang kasi pag natapos na ito, katulad dito matatapos na yan, o paparating naman yung iba. Tapos kapag nalaglag na naman ito, meron naman siyang bagong lumalabas. Kaya gusto ko po na lagi dito may bulaklak. Nakikita ko, meron na siyang nanilipad-lipad dito bubuyog, butterfly, kasi nawala siya dahil nawalan po ako ng mga bulaklak. Madalas po akong umuwi. Tapos tag-init pa nung umaalis ako. So patay po yung ating mga halaman. Walang magdidilig, lalo na po yung mga houseplant. Gusto nun araw-araw na didiligan. Itong succulent, pero kailangan din po diligan sila. Hindi pwedeng 1 month wala silang dilig. Matutuyot naman din po sila. At saka, yun sila dinadapuan ng mga millibugs at kung ano-anong insekto, binabahayan, kaya po namamatay yung ating mga succulent. Kaya kailangan din po nila ng dilig. Yung langgam, doon nagagaling yung mga millibug, yung pupo nila. Dito kami nagtatambay ng aking mga babies. So, 3 na po ang babies ko ngayon. Dati po 1 lang, nanganak siya ng 6. So, naiwan sa akin ng 2 makulit. Dito ako nagtatambay. So, may space na po ako dito. Mga ganyan. So, pwede akong maglagay ng maliit na table at saka ng isang upuan o pwedeng 3 upuan or 4 magkaharap. So, pa-coffee-coffee. So, diba? Maganda rito kapag
malilim na yung hapon na. Yan, wala rin siyang araw. Pero maganda rin sa umaga, ang sikat ng araw, masarap sa pakiramdam. Nagsisinagan ka na ng araw. Tanghali po ako nagbablog. Para hindi po masyadong maraming mga ingay. So, ito yung ating garden ngayon, na bago ko. So, hindi ko pa po napapakita sa ating YouTube channel yung pagbago nitong aking garden. Kung nakikita na ninyo, pupost na natin, gumawa na tayo ng video. Tagal-tagal din po akong hindi nakapag-vlog. Pasensya na po kasi po, maraming tayong mga pinagdaanan. Yung may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Naglaylo po muna ako. Yung ating mga jealousy po, lalo na po doon sa mga gusto ng jealousy. Kasi ang hirap po hanapin talaga ng jealousy. Ko rin po nahirapan kasi gusto ko rin po talaga bumili sana uli para mabilis ko maparami yung ating mga jealousy. Pero kukunti pa lang po yung aking jealousy ngayon sa mga gusto nilang bumili. Gusto ko muna po paramihin kasi kukunti lang po ngayon. Meron tayo jealousy. Kaso kukunti po ngayon, hindi tayo pwedeng magbenta sa may mga gusto. Pag may pupunta rito, bisita, o na gustong bumili, yun po, tsaka yung sa malapit lang, na dito lang sa Metro Manila, na pwedeng i-rider, ganon. Yung ating ibang mga succulent, ganito lang po muna. Sa ngayon, hindi ko pa po naayos lahat yung aking mga dapat gawin. Bye-bye! Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo!